Kasi may pinoprotektahan silang interes na nais na sabi na nilang si Kristo'y tao. Kaya kahit ano pang talata ang mabasa, pipilipitin ng mga ministro ni Manalo yan para palitawin si Kristo'y tao. Yes. Binasa yung 11:9 ng Osias, ibubulgar ko sa inyo ngayon. Alam nyo mga kaibigan, tama po yung sinabi ng ating kapatid na Eli na itong mga ministro ni Manalo ay gagawin po ang lahat para mapatunog na si Kristo ay hindi po siya tunay na Diyos. Siya po ay isang tao lang, mga kaibigan, ano? O isang tao. Ayaw nila kasi pakinggan yung tao lang eh. Ewan ko kung bakit ayaw nila, pero ipinipilit naman nila na si Kristo ay hindi siya Diyos, kundi siya ay tao, katulad natin, no, mga kaibigan. Tulad yung komento ng ating kaibigan dito po sa YouTube, mga kababayan, na ganito ang kanyang komento, si Jason Matematiko. Sabi niya, pinaratangan tayo eh, no? Sabi niya, mali ka Esel, tama ang INC. Bakit naman? Ito ang kanyang sinabi. Nagkatawang tao daw ang Diyos, kaya naging Kristo na. Nagkaroon ng dugo at laman. Yun po yung kanyang sinabi. Una, ito ang kanyang batayan. Una, pinapalabas niya na sinabi natin na ang Diyos Ama ay nagkatawang tao. Pero wala tayong sinasabing ganon, mga kaibigan. Una, sabi niya dito, sa Santiago Kapitulo 1, sa versikulo 17, ang dating Biblia 1905, mula sa Ama, sabi niya, ng mga ilaw na walang pagbabago, ni kahit anino man ng pag-iiba. Tanong, sabi nila, nagkatawang tao ang Diyos. Kapag ba nagkatawang tao, ay meron bang pagbabago o walang pagbabago? Sagot, meron pagbabago kapag sinabing nagkatawang tao ang Diyos. Ang banggit sa talata ay walang pagbabago. Ang pinagbabatayan niya doon po sa kanyang binasa sa Santiago chapter 1 verse 17. Ni kahit anino man ng pag-iiba. Sa Malakias chapter 3 verse 6, ako ang Panginoon ay hindi nagbabago. Tanong, kapag ba nagkatawang tao ay may nagbago ba o hindi nabago? Sagot, may nabago dahil nagkatawang tao. Ang sinabi sa talata ay hindi nagbabago. Kaya malinaw na hindi nagkatawang tao ang Diyos. Pangatlo, mananatiling tao. Sino? Si Kristo ang tinutukoy. John chapter 8 verse 44. Si Kristo o hindi nagbabago. Hebreo chapter 13 verse 8. Sagot, sa Gawa chapter 1 verse 10 hanggang 11, sila'y nakatitig sa langit habang siya'y iniakyat sa langit. Walang ano-ano'y dalawang lalaking nakaputi nang lumitaw sa tabi nila. Sabi nila, kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat sa langit. Tao si Kristo sa simula hanggang sa kanyang pagbabalik. Yun po yung kanyang sinabi. So pinatunayan niya ayon sa mga talata na kanyang sinabi na tao si Kristo at hanggang sa kanyang pagbabalik tao pa rin siya. Tignan natin kapatid na Jason Matematiko kung sino po ang mali sa atin. Kaibigan, meron kang mga ginamit na talata. Bagamat ako man mga kaibigan, naniniwala ako na si Kristo po ang salita, siya yung verbo, na yung verbo ayon sa John 1:1 ay Diyos, siya yung verbo na Diyos
At yung verbo na yon nagkatawang tao. Kaya si Kristo ay hindi dati tao, kundi siya ay nagkatawang tao. Mga kaibigan, hindi kayang gibain ng iglesia ni Kristo yan. No? Pero pinapalabas ni kapatid na Jason Matematico na yung Ama ang sinasabi nating nagkatawang tao ayon sa talata sa Santiago chapter 1 verse 17. Pero wala tayong sinasabi ang Ama ang nagkatawang tao. Kasi tama yung talata na binasa ni kaibigan natin Jason na ang Ama na Diyos ay walang pagbabago. Pero ang sinasabi natin nagkatawang tao, hindi yung Ama, kundi yung anak niya na tinatawag sa langit na verbo. Yun po yung nagkatawang tao. Gusto ko lamang pong linawin yan, mga kaibigan. Ngayon, bago natin bigyan ng komento itong sinabi ni kapatid na Jason Matematico, pakinggan natin itong video na gusto ko pong iparinig sa inyo na kung saan si Felix Manalo hindi po siya payag na ang Diyos ay maging tao at ang tao ay maging Diyos. Wala daw ganon sa Biblia. Ayon kay Felix Manalo, yung matandang Manalo, mga kaibigan. Pero tignan niya natin kung ano po ang sagot ng ating kapatid na Eli doon sa tanong na yon o doon sa allegation na yon na ang Diyos daw hindi pwedeng maging tao at yung tao hindi daw pwede maging Diyos. Ano po ang sagot ng ating kapatid na Eli dito, mga kaibigan? Ulitin po natin pakinggan yung video ng ating kapatid na Eli. Kasi may pinoprotektahan silang interes na nais na sabi na nilang si Kristo'y tao. Kaya kahit ano pang talata ang mabasa, pipilipitin ng mga ministro ni Manalo yan para palitawin si Kristo'y tao. Yes. At yung paniniwalang si Kristo'y tao, ang unang namilipit niyan si Felix Manalo Opo. Paparinig ko sa inyo ang isang tape ni Manalo, ni Felix Manalo. Eto, pakinggan nyo, wala po itong audio lang. Kasi nung panahon... Gusto ko lamang pong sabihin, mga kaibigan, itong video na ito ay hindi po ako ang naglagay doon sa tumatawa, ano? At saka yung nagsasabing opo. Ito ay upload po ito. Gusto ko lamang pong bigyan ng reaksyon. Naman na yun, wala pa namang kagaya niyang mga Betamax, yung basta parinig natin, kapatid na technician. Ayan, uulitin ko ulit tanong natin. Pumapayag ba ang Diyos na siya maging tao at ang tao'y maging Diyos? Bakit po ba ganyan ang tanong ninyo, Ginoong Manalo? Sino ba si Jesucristo? Diyos na totoo at taong totoo. Kung itong salitang ito ng Katoliko totoo, pumapayag ang Diyos na maging tao at pumapayag naman ang Diyos na ang tao yung maging Diyos. Yun. Ngayon, basahin natin yan. Kung ano ang sagot niya ng Diyos. Sa Hosea. Ito yung isa sa kanilang pinagbabatayan. At pakikinggan natin kung ano ang sinasabi niya sa Hosea Kapitulo 11 at ang versikulo ay 9. Pakinggan ninyo. Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit. Hindi ako babalik upang ipahamak ang Efraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ano ang tanong natin? Pumapayag ba ang Diyos na siya maging tao? Tulad ni Jesucristo, sino si Jesucristo? Diyos na totoo, tao namang totoo. Kung talagang si Kristo ang Diyos, itong Diyos, di pumapayag na maging tao.
at ang tao pinapayagan niyang maging Diyos. Kaya dito, sasabi ng Diyos, ako'y Diyos at hindi tao. Sa makatuwid ayaw siyang pumayag na ang Diyos ay maging tao. Ngayon, tao. So yan po mga kaibigan, ang tinitindigan ng mga ministro ni Manalo na kung saan yung sinabi ng kanilang ministro na ang Diyos daw ay hindi pwedeng maging tao at ang tao ay hindi siya pwedeng maging Diyos. Pero alam nyo mga kaibigan, napakaganda po kung paano baliin ni kapatid na Eli ito. Kasi yung paniniwala na nila na yon ay mali po pala ayon sa pagpapaliwanag ng ating kapatid na Eli. At ito po ay talagang biblikal ang kanyang paliwanag. Pakinggan natin. Sa makatuwid ayaw siyang pumayag na ang Diyos ay maging tao. Ngayon, tao. Yan lang sa makatwid ni Manalo, si Tandang Felix. No? Hindi raw pumapayag ang Diyos na maging tao at hindi raw naman pumapayag ang Diyos na ang tao maging Diyos. Teka, Ka Felix, sayang hindi kita inabutan eh. Nabautismo ang kasi ako 1964. Namatay si Ka Felix 1963. Na kinulang ako ng 1 taon. No? Kundi sana nagkaharap kami nitong matanda. Pumapayag ba raw ang Diyos na siya maging tao, ang tao maging Diyos? Teka muna. Ang konklusyon nila, hindi raw pwede yun. Teka, tanungin natin ang Diyos. Pumapayag ba ang Diyos na ang tao maging Diyos? Pumapayag ba ang Diyos? Kung mo ba sabi doon sa binasang talata, ako'y Diyos at hindi tao, ang ibig sabihin hindi na siya papayag ang tao maging Diyos? Yun ang konklusyon ni Manalo eh. Oo. Basahin natin ang Exodo. Ang pahayag ng Diyos kay Moises sa Kapitulo 7 at versikulo 1. At sinabi ng Panginoon kay Moises, tingnan mo, ginawa kitang Diyos kay Faraon, at si Aaron na iyong kapatid ay magiging iyong propeta. At mo gagamitin o, pumapayag ba ang Diyos? Hindi nga lang pumapayag eh. Ginagawa niya pang Diyos ang isang tao, kagaya ni Moises. Sabi ng Diyos kay Moises, tingnan mo, ginawa kitang Diyos kay Paraon. Kaya nung nakikipaglaban si Moises kay Paraon, lahat ng sabihin ni Moises nagkakatotoo, di makatutol si Paraon eh. Oo. Kasi ginawa siya ng Diyos na Diyos kay Paraon. Para sabihin mo ngayon, para bang napaka-imposibleng pumayag ang Diyos na ang tao'y maging Diyos, ano yan? Pakahulugan lang ni Felix Manalo yon. Ginawa niya pa ang Diyos si Moises kay Paraon eh. No? Oo. Tutulan nyo nga yung nakasulat na yan. Ginawa kitang Diyos kay Paraon. Di ang Diyos pwedeng gumawa ng tao maging Diyos. No? Ang mga Israelita hinahamak ng mga Ehipsyo. Pero ginawa ng Diyos ang isang kamangamangang bagay, ang isang taong gaya ni Moises, ginawa niyan Diyos ni Paraon. Kaya natakot. Yan ang isa sa mga hindi kayang gibain ng mga manalista, mga kaibigan. Yung sinasabi ni kapatid na Eli na kung saan nasa Biblia naman na kahit ang tao kung gusto ng Diyos na gawing Diyos, wala tayong tutol doon kasi siya naman ang taga-gawa Siya yung creator gawin niya yung tao kung gusto niyang gawin, kung anong gusto niyang gawin. Mga kaibigan, no? Yan ang hindi nila kayang gibain, yung sinasabi ng ating kapatid na Eli. Si Paraon kay Moises nagagawa ng Diyos yun. Para sabihin mo ngayon, pumapayag ba ka ang Diyos na ang tao maging Diyos? Ayan o, talata, ang liwa-liwanag, Ka Felix. Pumapayag ba naman ang Diyos na ang Diyos ay maging tao? Pumapayag ba ang Diyos na ang Diyos maging tao? Yung kanyang anak, Diyos yun nagkatawan tao di pumayag siya. Oo. Siya nga nagsugo kay Kristo para magkatawan tao. Paano sasabihin mo hindi pumapayag?
Mag-isip kayo mga kababayan. Sabi ni Felix Manalo, pumapayag ba ang Diyos na ang tao'y maging Diyos? Pumapayag, ginawa niya ang Diyos si Moses eh. Pumapayag ba ang Diyos na ang Diyos ay maging tao? Yes. Pumapayag din. Bakit pumapayag? Yung kanyang anak na Diyos, pinapagkatawan niyang tao sinugo nga niya Nagkatawan tao. Ulitin natin ang unang Timoteo 3:16. At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng pagkadiyos, yaong nahayag sa laman, pinapaging banal sa espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanglibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Sa salita tungkol sa Panginoon Kristo, sabi ng inspired scripture na isinulat ni Pablo, without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. That which was manifest in the flesh is God, in the being of a God, which is the Lord Jesus Christ. God was manifest in the flesh. Is it possible? Pumapayag ba ang Diyos? Pumapayag. Ito yung mga talata na hindi po tinatanggap ng mga iglesia ni Kristo. Hindi po nila tinatanggap ito, mga kaibigan. Itong talata na binabasa ng ating kapatid na Eli. Kasi talagang tinitindigan nila na si Kristo hindi siya Diyos. Gumagamit sila ng ibang translation para mailihis o hindi po mapakinggan yung salita dyan na ang Diyos ay nagkatawang tao. God was manifest in the flesh. Sabi. Gumagamit sila ng talata niyan. Ibang talata para hindi mabasa yon. Pero yung talagang original na talata sa Hebreo, mga kababayan, sa Greek, ay ayon sa ating kapatid na Eli, naniniwala naman tayo na kanya talagang tinignan, ay yan po ang tunay na nakalagay sa Biblia, original. Because God was manifest in the flesh. Pumapayag. Yes. Ang mga nagsugo, pinaganda pa nga siya ng katawan dito sa lupa Yung ipinanganak ni Maria, nalalang ng Espiritu Santo ng Diyos. Doon nanahan yung kanyang anak na Espiritu na ipinanganak niya doon sa eternity o sa walang hanggan. Doon nanahan doon sa laman. Kaya, ang sabi ni Pablo, God was manifest in the flesh. Ang Diyos ay nahayag sa laman. Nagkatawan tao. Basahin natin ang talatang ito. Ito ay mas tama sa Greek scriptures. God was manifest in the flesh. Ang Diyos ay nahayag sa laman o nagkaroon ng kahayagang tao. God was manifest in the flesh. Ang katunayan nito, mga kapatid, sinabi ni Pablo ito, isinulat niya sa kanyang kasamang si Timoteo, na yung nahayag sa laman o naging parang tao, ang Panginoon Kristo. God was manifest in the flesh, justified the spirit. Sa Tagalog, ang Diyos ay nagkatawang tao, pinatutuhanan ng Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, pinaniwalaan ng sanlibutan, iniakyat sa kaluwalhatian. Si Kristo yan may tutol ba kayo dyan sa talata na yan? Kahit sa Greek kung ilalagay mo sa interlinear, ganun na ganun ang nakalagay sa Greek Totoo lang ako sa sarili ko, kaya pati hanggang Grego pumupunta ako. Ayan sa interlinear, ang ginagamit na salita, theos,
God was manifest in the flesh. 23:16. 23:16 is Theos. Theos, a deity, supreme divinity. God was manifest in the flesh, nahayag sa laman o nagkatawang tao. Pumapayag ba ang Diyos? Ginawa na nga nung kanyang anak 2:5 ng Filipos. Pakinggan niyo mga kapatid. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Pumapayag ba ang Diyos? Na ang Diyos na nasa kalagayang Diyos, kagaya ng kanyang anak, ay maging parang tao. Ang liwaliwanag nito Si Kristo bagamat nasaan yung Diyos, who being in the form of God, thought it not a robbery to be equal with God. Equal with God in what? In form, in being. He is equal to God the Father in being and in form. They are both Spirit. They are both God. But he thought it not a robbery to be equal with God in being and in form, but made of himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Pumayag ba ang Ama na ang isang Diyos maging parang tao? Pumayag. Pumayag. Kaya yung palusot ni Felix, binasa yung 11:9 ng Osias, ibubulgar ko sa inyo ngayon. Basahin natin ang Osias na pinaliwanagan niya, pumapayag ba ang Diyos na ang tao ay maging Diyos o ang Diyos ay maging tao? Dito sila galit na galit sa ating kapatid na Eli kasi ibinulgar niya yung totoong kahulugan ng talata, mga kaibigan, kung saan dito malalaman natin, makikita natin na ginamit lang ni Felix Manalo yung talata sa Oseas para palabasin na si Kristo hindi talaga siya ay Diyos, kundi siya talaga ay tao. Kaya ginamit itong Oseas. Pero ito ibubulgar ng ating kapatid na Eli na kung saan ang ganda Panoorin natin. Natin at itutuloy ko lang hanggang G's, mga kapatid. Pakibasa kapatid na Daniel. Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit. Hindi ako babalik upang ipahamak ang Ephraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao, ang banal sa gitna mo, at hindi ako paroroon na may galit. Sila'y magsisilakad ng ayon sa Panginoon, na siyang uungal na parang leon, sapagkat siya'y uungal, at ang mga anak ay magsisidating na nanginginig na mula sa kalunuran. Analyze natin yung talata. Sabi nung hindi tinuloy ni Manalo, tinapos niya doon sa sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit. Hindi ako babalik para ipahamak ang Ephraim, sabi niya. Ang Ephraim po kasi, anak ng Israel yan Isang tribo ng Israel na nasumpungan sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Pero ang sabi ng Diyos, hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit para sa Ephraim, Hindi ako babalik upang ipahamak ang Ephraim. Bakit? Sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ang tao kasi, bumabalik, may galit. Pagka nagalit siya, babalik siya, may galit. Yes. Hindi niya napipigil kung minsan pag lalo na kaaway niya, Pero sabi niya, hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit. Hindi ako babalik upang ipahamak ang Ephraim.
sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ang banal sa gitna mo, hindi ako paparoon na may galit. Hindi siya paparoon na parang tao na pag pumaroon dahil nakaaway niya ang isang tao, pagparoon niya may dala siyang galit. Ang Diyos, babalik man siya sa Ephraim, hindi siya babalik na parang tao Yes. na pagbalik ay may galit. Kundi ang sabi niya sa Gs, sila'y magsisilakad ng ayon sa Panginoon. Ayun, yung mga tao sa Ephraim, na siyang uungal na parang leon. Sapagkat siya'y uungal at ang mga anak ay magsisidating na nanginginig mula sa kalunuran. Kanyo, ang mga tao, kung dumating may galit, nanginginig nga sa galit. Pero ang Diyos, kung sa gitna ng nagawa ni Ephraim na masasamang bagay, hindi siya babalik na may galit, hindi Yes. parang tao na kung bumalik sa kaaway may galit. No? Anong katunayan? Basahin natin ang sabi ng Diyos. Kahit nagsasalita na siya ng masama kay Ephraim dahil sa kanilang masamang gawa, nararamdaman niya pagmamahal pa rin kasi hindi nga siya tao Diyos siya 31:20 ng Jeremias. Ang Ephraim bagay aking minamahal na anak, siya bagay iniibig na anak, sapagkat kung gaano kadalas nagsasalita ako laban sa kanya, ay gayon ko inaalaala siya ng di kawasa. Kaya't nananabik ang aking puso sa kanya. Ako'y tunay na maaawa sa kanya, sabi ng Panginoon. Yun, kaya pala hindi siya babalik na may galit sa Ephraim. Maawain siya. Kaya sabi niya, ang Ephraim bagay aking minamahal na anak. Oo, tama yun. Siya bagay aking iniibig. Tama yun. Sapagkat kung gaanong kadalas nagsasalita ako laban sa kanya, gayon ko inaalaala siya ng di kawasa. Kahit na nagsasalita siya ng laban sa Ephraim dahil sa ginagawa nilang masama. Pero ang kanyang kalooban, naaalala niya ang Ephraim ng di kawasa. Kaya nananabik ang aking puso sa kanya. Ako'y tunay na maaawa sa kanya, sabi ng Panginoon. Kaya sabi niya sa Uzias, hindi ako babalik sa Ephraim na may galit sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ano ibig sabihin? Hindi siya kagaya ng tao na pagka pumupunta sa kaaway, nagagalit. Pero kung mahal niya ang Ephraim, kahit na gumagawa sila ng masama, pupunta ako ron. Sabi niya, ako'y Diyos at hindi tao. Correct. At ang banal sa gitna mo, hindi ako paparoon na may galit. Ayun. Doon sa punto na yon, iba siya bilang Diyos kaysa sa tao. Yes. Kasi ang tao, may galit. Siya wala sa kanyang minamahal na anak na si Ephraim. Yun ang paliwanag ng Biblia. Sa kasamaan palad, tinago yata o hindi alam ni Manalo yun. Kaya pinakahuluganan niya na ang sabi, kung hindi pumapayag ang Diyos na siya ay maging tao o ang Diyos ay maging tao, o hindi rin pumapayag ang Diyos na ang tao maging Diyos. Napabulaanan natin yan. Yung taong si Moises, ginawa niyan Diyos Hindi lang hindi siya pumayag, kundi ginawa niya pan Diyos. Tapos ang Panginoon Kristo na Diyos na ipinanganak niya mula sa kanyang sinapupunan, ang sabi ng Biblia, Diyos na nahayag sa laman. God was manifest in the flesh. Yan ba namang maliwanag na talata na yan? Linaw. Hindi nyo pa maintindihan, mga kababayang iglesia ni Manalo. Ang linaw. Kinalulungkot ko na lang kung di... Ang linaw mga kaibigan. Napakalinaw yung paliwanag ng ating kapatid na Eli doon po sa Oseas na kung saan ay tama kung bakit sinabi na ako'y Diyos at hindi tao, kasi hindi siya parang tao na kayang magsinungaling, yung kanyang galit ay hindi nawawala, lalong-lalo yung mga walang Diyos. Kaya sinabi niya, ako'y Diyos at hindi tao. So, magkaiba yung Diyos at sa tao, mga kaibigan, no? So, napakalinaw yung ginamit o yung paliwanag
ng ating kapatid na Eli. So yan po ang sagot kay kapatid na Jason Matematiko na sinabi niya na si Kristo ay hindi daw Diyos sapagkat ang Diyos ay hindi daw nagbabago. Tama yung sinabi niya sa talata na Santiago chapter 1 verse 17 na ang Ama hindi talaga nagbabago, walang kahit aninong pagbabago, wala. Pero hindi naman yun, Ama, ang ating sinasabing hindi nagbabago o hindi naman nating sinasabi na yung Ama, siya yung nagkatawang tao, kundi yung anak niya. Sino? Si Kristo. Si Kristo po, ang tawag sa langit sa kanya ay verbo, siya yung verbo na nagkatawang tao. Na ayon sa John 1:1, yung verbo na yon ay kasakasama ng Diyos at ang verbo na yon ay Diyos. Yun po yung nagkatawang tao, hindi yung Ama, kapatid na Jason Matematiko. Ngayon, sinabi ni Jason Matematiko, ginamit niya yung talata para palitawin na si Kristo ay tao, miski sa kanyang pagbabalik, ay tao pa rin siya. Hindi siya nagbabago, hindi siya nagiging Diyos. So pinapalitaw ni kapatid na Jason na si Kristo nung nandito sa lupa, tao, may laman, may buto, may dugo. Nung umakyat sa langit, tao pa rin, may laman, may buto, at may dugo. Parang ganon kung kukunin natin yung logic ng kanyang sinasabi, mga kaibigan, no? Pero mali dito si kapatid na Jason mali po dito Kasi sabi niya dito sa kanyang ginamit na talata, sabi niya mananatiling tao ayon sa John chapter 8 verse 40, si Kristo o hindi nagbabago ayon sa Hebreo chapter 13 verse 8. Ang sagot sabi niya sa Gawa chapter 1 verse 10 hanggang 11, sila'y nakatitig sa langit. Yung mga alagad, nakatitig sila sa langit nung si Kristo ay bumabalik na sa langit, habang siya'y inaakyat sa langit. Walang ano-ano'y dalawang lalaking nakaputi ang lumitaw sa tabi nila. Sabi nila, kayong mga taga Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Ito yung ginamit ni Jason Matematiko. Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat sa langit. Kaya ang konklusyon niya, tao si Kristo sa simula hanggang sa kanyang pagbabalik. Ibig sabihin, hindi nagbabago si Kristo. Ayon sa kanya. Na nung si Kristo ay tao, may laman, may buto, kumakain, kahit nung bumalik sa langit, tao pa rin, at kahit sa kanyang pagbabalik, tao pa rin. Ganyan ang kanyang konklusyon. Mali po mga kababayan, kasi yung kanyang ginamit na talata, hindi naman yun po ang ibig sabihin na kung tao nilang nakikita, tao rin ang babalik. Hindi. Basahin ko dito sa Acts chapter 1 verse 10. Iba kasing translation yung kanyang binasa, sabi dito, at samantalang tinitignan nila yung mga apostol ang langit habang siya'y lumalayo, si Kristo. Narito may dalawang lalaking nakakatayo sa tabi nila na may puting damit. Anong sabi yung dalawang nakaputi? Na nagsasabi naman, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nakakatayong tumitingin sa langit? Sabi nila, itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay pariritong gaya rin ng iyong nakitang pagparoon niya sa langit. So ang ibig sabihin po rito, kapatid na Jason Matematiko, kung paano si Kristo nakikita nila
na nagpunta sa langit, nakikita nila nasa langit, nasa itaas, pagparito ng Panginoong Hesukristo, makikita din ng mga kanyang bubuhayin na siya'y babalik paririto gaya ng kanilang nakikita, pero hindi ibig sabihin tao pa rin siya, mga kaibigan. Hindi ibig sabihin tao pa rin siya. Kasi pagbalik niya, hindi na po siya tao, mga kababayan. Tulad ng sinasabi ni kapatid na Jason Matematiko. Kasi pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo, ayon po dito sa Tito 2:13, na ganito ang sinasabi, na hintayin, ano yon? Yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. So, ang kanyang pagpapakita, pagbabalik, mga kaibigan, meron na siyang kaluwalhatian, dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. So, hindi na po siya tao pagbalik niya. Dito sa Timoteo, unang Timoteo kapitulo 6 sa versikulo 13, ito ang patunay na pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi na katulad sa tao, na hindi na katulad yung na nakita ng mga apostol, na nung nakita nila na pumapataas ay tao siya, na yung nakita nilang kalagayan ni Kristo nung siya'y pumapataas, hindi na ganon ang makikita nila, kundi ang makikita nila ay eto, mga kaibigan. Basahin natin dito po sa unang Timoteo kapitulo 6 versikulo 13. Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos na bumubuhay sa lahat ng mga bagay. Sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, at ni Kristo Jesus na sa harapan ni Poncio Pilato ay sumaksi ng mabuting pagpapahayag. Natuparin mo, sabi niya kay Timoteo, tuparin mo ang utos na ito na walang dungis, walang kapintasan, hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. So, binilin po ni Apostol Pablo si Timoteo na yung kanyang pananampalataya sana ay huwag niyang lagyan ng dungis, huwag siyang babalik sa dating pagkatao, kundi ingatan niya yung pagiging Kristiyano niya hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya, o yung pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. 15, na sa kanyang kapanahunan ay ipahahayag siya, si Kristo, na mapalad at tanging makapangyarihan, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, na siya lamang ang walang kamatayan, na nananahan sa liwanag, na di malapitan, na di nakita ng sino mang tao o makikita man. Sumakanya nawa ang kapurihan at paghaharing walang hanggan siya nawa. So yung magpapakita, yun yung walang kamatayan. Nung unang pagpakita ng ating Panginoong Hesukristo kasama ng mga apostol, yung katawang tao na nagpakita sa kanila bilang Kristo, may kamatayan yon, yung katawan niya, may kamatayan kasi tao po yon. Pero pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo, ang makikita nila ay yung kalagayan na wala ng kamatayan. Ibig sabihin, hindi na po tao. Iba na. Na siya lamang ang walang kamatayan, yung magpapakita na muli pagbalik niya, na nananahan sa liwanag, na di malapitan, na di nakita ng sino mang tao. Yung makikita mo, pagbalik ng ating Panginoon si Kristo, wala pang nakakita yon na tao, kasi iba na siya, mga kaibigan. Hindi na po tao tulad ng nakita ng mga apostol nung siya nakasama nila
nung naparito ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi si Kristo noon nagkatawang tao, kaya ang nakita nila tao may kamatayan, napagod, nagutom. Pero pagbalik niya, yung makikita na ng mga tao katulad yung nakita nila na pumataas, nakita nila sa taas. Pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo, makikita pa rin sa taas. Pero ang makikita na nila, hindi na yung katawan na may kamatayan, iba na. Hindi na mamatay. At hindi nakita kailanman ng mga tao. Kasi ang magpapakita, yun po ay hindi na po tao. Pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo, hindi na siya babalik bilang tao. Kundi siya po ay mayroon na po siyang kaluwalhatian bilang Diyos, mga kaibigan at mga kababayan. Yan po ang maliwanag doon. Kaya mali yung sinabi ni kapatid na Jason Matematiko na tao daw bumalik sa langit ang ating Panginoon Jesucristo, pagbalik niya tao pa rin. Mali po. Hindi na po siya tao pagbalik niya. Kung tao siya pumunta sa langit, ibig sabihin may laman, may buto, may dugo. Ganon ang konklusyon doon. Mali po. Kasi sa langit, mga kaibigan, doon sa karyaan ng Diyos, ayon sa Apostol Pablo din, sinabi po dito sa chapter 15, sa verse 52, ganito ang sinasabi. Dito sa verse 50, sabi dito, sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. So, yung laman at buto, hindi pwede makapagmamana o tumiraman lang doon sa kaharian ng langit. Yung may kasiraan, hindi magmamana ng walang kasiraan. So, ang katawan ni Kristo, mga kaibigan, na may kamatayan, ibig sabihin, nagutom, may dugo, may buto, hindi pwede yon pupunta sa langit. Kaya nga nung pupunta sa langit, bago siya pumunta sa langit, mga kaibigan, ay nanalangin ang ating Panginoong Jesucristo sa Ama sa kanyang pagbabalik sa langit ay nanalangin Dito sa 17:5 ng John, ganito po ang ating mababasa. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatian. Aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Kaya nga, nagpaluwalhati ang Panginoong Jesucristo sa Ama para siya po ay makabalik sa langit. Kaya nga, luwalhatiin mo ako, sabi niya sa iyo rin ng kaluwalhatian aking tinamo noong siya'y nasa langit. Mga kaibigan, ito mga iglesia ni Kristo kasi para mapalitaw lang na si Kristo ay taong tao at hindi siya Diyos, gagawin nila ng lahat na kanilang makakaya, pero dahil sa kanilang kababatikos sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, lalo namang lumilinaw ang pagkapaliwanag na talagang hindi siya tao, kundi siya po ay Diyos. Anak siya ng Diyos, kaya marapat lang na siya ay Diyos. Walang yan, mga kaibigan. Walang, sabi nila, paano nanganak ang Diyos? Meron bang matres? Kung hindi ka naman, ba't mo itutulad sa tao? Ang ipinanganak, sabi diya sa John chapter 3, ang ipinanganak sa laman ay laman. Di ba? Kasi tayo, ipinanganak tayo ng laman, kaya tayo naging laman. Pero ang ipinanganak, sabi, sa espiritu, espiritu rin. Sige nga, gibain nyo yan. Ang Diyos ay espiritu. John chapter 4 verse 23. Ang Diyos ay espiritu. Espiritu ang Diyos. Nanganak ang espiritu na Diyos. Anong anak? Yung laman?
Si Maria ang nanganak doon sa laman ng ating Panginoong Jesucristo. Pero yung Espiritu na Diyos, nanganak, ang ating Panginoong Jesucristo, ipinanganak niya, kaya Espiritu rin. So sana po ay maliwanag sa atin mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung gusto mo kapatid na Jason Matematiko, humarap ka sa live at atin pong talakayin yan. Usapang Kristiyano mga kaibigan. Hindi yung tulad ni Umbaw na ayaw kong kausap yung ganon. Si Umbaw mga kaibigan. Sana po ay maliwanagan po ang mga nanonood sa atin pong ipinaliwanag. Hanggang sa susunod po mga kaibigan dito sa programang Expose the Truth.